Yan. So, hi everyone. I'm Boots Melanie Ong. We're gonna do another vlog. Our topic for today is abilities or kakayahan. Yan. So, ano-ano ba yung mga kakayahan mo o kakayahan natin? Bilang isang individual, meron tayong mga kakayahan para or pagnanais na gusto na makagawa ng magagandang bagay. Ang mga magagandang bagay na to o ang paglikha ng mga bagay ay mula sa ating Ama na siyang naglikha ng sanlibutan. Ito rin yung isa sa mga biyaya na mula sa Kanya upang ah, gamitin natin sa Kanyang mga gawa at buuin ang mga Kanyang or ang Kanyang simbahan. Sabi nga sa Ephesians 4 verse 11 to 12, He is the one who give these gifts to the church. So, sabi no, siya ang nag-iisang naglikha ng mga gifts or regalo o biyaya no to the church sa simbahan. The apostles, ang mga apostol, the prophets, ang mga propeta, the evangelists, ang mga evangelista, and the pastors, at ang mga pastor, and teachers at guro. Their responsibilities is to equip God's people. Ang responsibilidad nila is ihanda ang mga uh, tao ng Panginoon to do His work para gawin ang kanyang mga gawain and build up the church at buuin ang or itayo parang ganon ang simbahan, the body of Christ. Yan ang katawan ng ni Kristo. So bawat isa sa atin ay binigyan ng espesyal na kakayahan. Walang taong hindi binigyan ng kakayahan. Nasa sa atin na lang kung paano natin ito gagamitin. Halimbawa, meron naman tayong talento para umawit, 'di ba? Pero sa Panginoon. Pero di natin ginagawa, no? Bakit? Kasi ano yung kasi? Marami kasing kasi, no? So, isa sa mga kasi is kasi po natatakot po ako sa sasabihin ng iba. Or wala naman akong formal studies sa voice lesson na yan eh or sa culture na yan, parang gano'n, no? Voice culture na yan. Or, di po ako musically inclined eh. Yan. So, hindi kayang, or parang, di ko po kayang tumayo sa stage. May stage fright po ako, parang gano'n. So, paano kung lahat ng yan, lahat ng takot mo, lahat ng, yung, ah, yung feeling mo hindi mo kaya yan at tanggalin ng Panginoon no para makapag-perform ka ng maayos, 'di ba? Parang yung boses mo dati hirap sa mabababang nota or sa sobrang taas na nota, no? Like mababa, mga bass yan. Pero pag matataas, mga F2 yata yan eh. Yan nga pala, since matataas na nota, naalala ko, may letter F kasi. So, nagluluksa tayo ngayon sa pagkawala ng ating F4, no? Ang ating F4 na bida na si Sanchay. Yan. So, uh, nakakagulat kasi bigla na lang siyang binawian ng buhay, no? Ang lakas-lakas na tao. Wala pa sa nasa prime years niya pa, 'di ba? Kumbaga hindi pa siya yung old age. Tapos bigla na lang nawala. So, siguro dun sa lesson na 'yon, parang sinasabi sa atin no na yung buhay mabilis lang. Hindi wala tayong kung kaano katagal ba yung buhay natin, kung mahaba ba yung lalakbayin pa natin or kukunin lang ba tayo bigla ni Papa God, 'di ba? Parang gano'n. So siguro lagi nating yung mga ginagawa natin, 'di ba? Mga mali nating ginagawa, 'di ba? Mga daan na mali nating tinatahak, baguhin na natin, no? At saka yung mga mali nating ginagawa. Yan. Kasi hindi natin alam, baka bigla tayong kunin ni Papa God. Tapos hindi ka pala ready, 'di ba?
wala pala yung loob mo sa kanya. Malayo pala, no? Malayo ka pala sa kanya. So, siguro, binigyan tayo nitong chance na to para baguhin kung ano yung mga, it's a reminder, 'di ba, na baguhin natin yung mga ginagawa nating mali, 'di ba? Let's be humane sa mga tao, maging mas mapagpatawad tayo sa mga taong nakagawa ng mali sa atin, 'di ba? Tapos try natin baguhin yung mga mali din nating ginagawa, 'di ba? Learn to forgive your husband or your wife or your friend or your family members sa kahit anumang kamalian na nagawa nila sa atin, na incur any hatred, bitterness. So siguro matuto po tayo magpatawad, 'di ba? Lalo na kung may mga edad na. Pangit naman po kung bigla kang kunin tapos may hatred ka sa dibdib mo, di baka saan ka mapunta yan, no? So, mas mainam po, matuto na lang po tayo magpatawad sa mga tao na nakagawa sa atin ng mga mali. At subukan po natin hingin yung strength na yan kay Papa God. Kasi hindi po yan basta-basta lang eh. Kahit sa akin po, no? Experience-wise, pag nagagawan ako ng mali o masasakit na salitang binibitawan sa akin, alam mo nung ginagawa ko, number one, dumudulog talaga ako kay Papa God. Sabi ko, Papa, tulungan mo ko. Hindi ko po to kaya. Yan. Nagpe-pray ako. Sabi ko, hindi ko po to kaya. Turuan niyo po ko na makapagpatawad sa mga gumawa sa akin ng hindi maganda. Parang gano'n. Pero hindi ko naman sinasabi na instantly mapatawad mo siya. Nasa sayo pa rin yan eh. Tsaka kung paano mo hihingin kay Papa God na ito na siguro yung right time para hingin ko sa kanya, no? Yun. Tapos, alam ko sobrang lakas nito ngayon. Ayan, kinikilabutan ako. Thank you, Holy Spirit. Sinasabi niya sa akin, meron daw mga tao na may karamdaman. Yan. Sobrang sakit na, araw-araw na lang may masakit, may pain. Gusto na ninyo mag-give up, 'di ba? Gusto mo na mag-give up. Sinasabi sa akin ni Papa God na wag mong gagawin 'yan, anak. Yan, no? Kahit anong mangyari, kahit ano pang sakit ang nararamdaman mo ngayon, ito'y hindi nagmula sa akin. Pero gusto ko tang gumaling. Yun ang sabi niya, nasa sa tabi mo lang daw siya lagi. Lagi mo lang siyang tatawagin. Baka nakakalimutan mo lang siyang tawagin. So, 'di ba, marami daw tayong regalo sa Panginoon na nasa bahay natin sa langit. Kaya lang hinihintay niya tayo na hilingin natin sa kanya, 'di ba? Baka kailangan mo ng healing, 'yan. Para ma-mend yung broken heart mo, 'di ba? Para maka-move on ka sa mga nawala sa iyo, sa mga mahal mo sa buhay. Yan. So, yung healing na to is free naman po, no? So, binibigay sa atin ni Papa God. It's a free, kailangan mo lang magdasal. Yan. Sa Kanya, hingin yung pagpapatawad. Yan. Number one natin kasi is to confess our sins eh. Ikumpisal natin yung ating mga kasalanan sa Panginoon. At make sure po na hindi na po natin uulitin ulit yung mga nagawa nating mali or kasalanan. Bukod doon, sabihin natin kay Papa God na pumasok siya sa ating puso, no? So with this, hindi ko napapahabain pa kasi I just want you guys na yung mga talents nyo, wag nyo pong iburo yan, di ba? Di ba? Ako, speaking of for myself, alam ko meron din talento na binigay sa akin si Papa God like this, na mag-share sa inyo, di ba? Na wag kayong mawalan ng pag-asa, na may buhay pa kahit na iniwan ka ng asawa mo, ng boyfriend mo, o ng girlfriend mo, o ng pamilya mo, di ba? May buhay pa rin. There's always another side nung mundo. Hindi porket nawala siya, guguho na yung mundo mo. Hindi porket namatay yung mahal mo is gusto mo na rin mamatay, no? Nandyan lagi si Papa God. Mahal na mahal ka niya.
and ayaw niyang may mangyaring masama sa iyo. Lagi niyang nire-remind sa akin to na sabihin ko daw sa inyo na mahal niya kayo. At yung pain mo, pagagalingin niya yung sakit niyo. No? Kung ano man yan. Kahit napakasakit pa. Diba? Ayaw niyang, siya'y ama natin na ayaw niyang nahihirapan tayo. Pero since pinagdadaanan na natin yan, nandyan na yan. Hilingin na lang natin sa Kanya kung paano niya tayo tulungan to get over, to give us the strength, diba? Para mapagtagumpayan tong buhay na to. Diba? You might have everything in the world, diba? Meron kang pamilya, meron kang pera, may influence ka, mayaman ka, lahat meron. Pero wala ka ni God, wala ka kay Christ, wala kang Panginoon. Nakalimutan mo na siya, diba? He's telling you na get back to me, diba? Don't be half-hearted. Put all your trust to me. Yan, sabi niya, lay both your feet on me. Yan, sabi niya ganon. So, ano daw, bigay daw natin ang buong puso natin sa Panginoon. Huwag daw yung half-hearted. At saka, tigilan na daw natin sumamba sa mga Diyos-Diyosan o sa mga gawang tao. Yan, sa mga gawa natin tao na dinadasalan natin at sinasamba natin. May it be material things, may it be money, may it be influence. Ang gusto niya, ikaw mismo lumapit ka sa Kanya wholeheartedly, ng buong puso mo. Ayan. So, with this, we're gonna pray, no? Pag may naririnig pala kayong mga tumatakbo or ano, yan, mga, yun, sumagot na. Yung mga alaga ko pong pusa, yan. So, ayun. Sige, let's pray na siguro po. Heavenly Father, we come to you today seeking healing and restoration for the sick and weary. Remove their pains and grant them healing miracles with your mighty hands. Help them to know that you don't give trials we cannot face because we never face them alone. Through the power of your name, I destroy, cast down, shatter any stronghold that is keeping them from living complete freedom and victory in you. Calm their timid hearts and bring rest to the weary places. In Jesus' name we pray. Also, Father, meron pa pala, no? Sundan nyo pala ako, ha? Ama, humihingi po ko ng tawad sa lahat ng kasalanan ko. Hindi ko na po uulitin. Pumasok po kayo sa aking puso. Gagawin ko po kayong Panginoon at tagapagligtas. In Jesus' name we pray. Amen. Yan. Salamat po sa lahat ng nagdasal. At ang blessing at healing power ni Papa God ay sumain niyo po. At since so susunod po natin na video, pasensya na po kung medyo natagalan po akong nag-vlog ulit, no. Medyo na-overwhelm po ko sa mga gawain. Pero dahan-dahan naman po natin tong ibabalik po ulit para sa inyo. Kung naninibago ako kasi matagal-tagal, pagpasensya niyo na rin po. And please, yung mga ini-interpret ko po from English to Tagalog, yun is to the best of my ability lang po, no? I'm not saying na perfect po yung interpretation ko, pero sa mga nakakaunawa, maraming salamat po. At sana po lagi kayong merong peace sa bahay nyo. At lagi po yung huwag kakalimutan magdasal sa Panginoon sa kahit anong bagay. Till our next video, paalam.